Jeda ng paliwanag ng complainants sa pagpa-file nila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. June, ayon sa mga complainants, ibinase nila yung kanilang naging hakbang dito sa pagpa-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte doon sa pinakahuling ruling na inilabas ng Korte Suprema nitong nakaraang linggo, kung saan base doon sa paghahain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo ay maaari nang mag-file ngayong araw na ito. Bukas, kung sakasakali man, ay Base sa original o naunang desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng sampahan ng panibagong impeachment case si Vice President Sara Duterte bago ang February 6, 2026. Magugunita na nagsimula ang pagbilang ng one-year bar noong naitransmit ang pang-apat na complaint sa Senado noong February 5, 2025. Ngunit nanindigan ang mga grupong naghain ng reklamo laban sa Vice Presidente na kung pagbabatayan ang resolusyon ng Korte kaugnay ng motion for reconsideration na isinumite ng Kamara sa nauna nilang desisyon, January 15, 2026 pa, ay naglaps na ang one-year prohibition period. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the one-year bar. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, isa sa mga complainant ng naunang impeachment na inihain kanina. Nag-ibaan niya ang bilang sa session days ng Korte Suprema sa inilabas nitong resolusyon. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. Ganito rin ang paliwanag ni Kiko Aquino D na bahagi ng ikalawang grupo na naghain ng complaint. We take note that the Supreme Court changed their introduced a new interpretation of session days dito sa bagong motion for reconsideration nila. And I think so as I understand it, the last day when the bar applies was January 14, meaning January 15 onwards pwede na pala mag-file. But because that decision just came out last Thursday, ayun, parang it took us some time to regroup and accelerate our plans. But again, we didn't want to let it happen that a weaker impeachment complaint would take priority over yung legitimate concerns kay VP Sara Duterte. Kaugnay nito, aminado si House Justice Committee Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro na nalilito rin siya kung kailan matatapos ang one-year bar o petsa kung kailan maaaring ihain ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Kaya't panawagan ni Congresswoman Luistro sa Korte Suprema, linawin kung kailan talaga magtatapos ang one-year bar sa paghahain ng reklamong impeachment laban kay VP Duterte. However, even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? But I think it is important na maliwanagan, pa-clarify ang Supreme Court yung date kung kailan allowed na ang second impeachment. Samantala ayon sa grupo ay halos kapareho lang ito ng nakaraang impeachment complaint na kanilang inihain sa House of Representatives. Paliwanag nila na hindi naman naaksyonan o formal na nadinig ang nakaraang mga reklamo. Ngunit idinaragdag nila ngayon ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga kaugnay ng mga aligasyon tungkol sa umano'y corruption scheme sa loob ng Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Duterte. Ang nadagdag natin sa complaint for this round ay yung mahalagang testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabi niyang tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers
ni Vice President Sara Duterte, tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig natin na testimonya ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Samantala para naman sa civil society group, bukod sa mga pahayag ni Madriaga, ay nakapaloob muli sa kanilang reklamo ang 5 articles of impeachment laban sa Vice-Presidente. Konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. But we feel nga po na yung mga tanong na to na since last year, since 2024 pa nga, tinatanong ay kailangan na talagang masagutan. So we are putting the similar set of arguments on the table. Kasama rito ang grave threat na ibinaba umano ni VP Duterte laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinundan ito ng hindi maipaliwanag na paggastos sa higit 600 million pesos na confidential funds at ang umano'y bribery sa Department of Education habang siya'y nanunungkulang kalihim nito. Dagdag pa ni D, kasama ang aniyay undeclared na yaman ng pangalawang Pangulo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN-nya. At ang panghuli ang umano'y involvement ni VP Sara sa nangyaring war on drugs ng panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Powa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue. Tiwalaan niya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri, ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa katotohanan o sa batas. Sa panig naman ng Malacanang, nanindigan ng executive branch na wala silang kinalaman sa inihaing panibagong impeachment laban sa Vice-Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa Kongreso na ang desisyon kaugnay ng nasabing reklamo. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. June, nais ng mga complainants na maaksyonan agad ito ng House of Representatives at anila ito na rin kasi yung matagal na inaantay ng taong bayan at sa kabila ng maraming katanungan dito sa huling resolusyon na inilabas ng Korte Suprema ayon sa mga complainants ay nasa House of Representatives na yung bola sa kung anong gagawin nila doon sa naisumiteng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayan muna update, balik sa inyo June. Maraming salamat, Jed Neresina.